Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, we are celebrating the memorial of Saint Scholastica, a Virgin. Mga kapatid, isa po sa mga nakakatakot na pwedeng mangyari sa atin ay yung maging mga tao tayo na nakabase lamang sa ritual, na tayo'y kumikilos o gumagawa base lamang sa kung ano yung maaaring sabihin ng ibang tao sa atin, o kaya naman yung pagnanais lang natin na maging kaaya-aya sa mata ng ibang tao, maging malinis sa ibang tao na panlabas lamang, pero sa loob-loob natin tayo naman ay hindi malinis. Ito po ang nais na ipunto ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Ebanghelyo ngayon, o maski sa ating unang pagbasa ngayon. In our Gospel, Jesus confronted the Pharisees and some scribes who questioned Jesus and his disciples, who did not do their ritual of washing their hands before they eat. There is nothing wrong about this. It is actually for hygienic purposes that we wash our hands before we eat. But Jesus goes deeper sa kanilang ah, sa kanilang gawain, sa kanilang motibo kung bakit nila ito ginagawa, na para bang ang kalinisan ay nasusukat lamang sa ritual o panlabas na ginagawa. And so Jesus quoted the words of the prophet Isaiah, and he says, "These people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts." Ang pinupunto ng Panginoon, ang kalinisan ay nagmumula yan sa kalooban. Kapag malinis ang kalooban, lumalabas ito sa panlabas. And so Jesus wants us to understand that holiness begins from within, from who we are, or our relationship, our connection with God. And so when the inner being, when our kalooban is clean, then it follows na yung lumalabas sa ating mga bunganga, yung mga ginagawa natin ay gawain din patungkol sa kalinisan. Ito yung nais na iparating din ni Haring Solomon sa kanyang panalangin. Gumawa siya ng templo, natapos ang templo, and he really made a place, a house for God, fitting for God. But then in all humility, sabi ng kanyang panalangin na ang Diyos ang may gawa nito, at ang Diyos ang siyang gagawa na yung templo na binilt ni Haring Solomon ay maging kaaya-aya para sa Diyos. Nawa we, in all humility, let us also ask the Lord to really cleanse our hearts, to help us that our hearts may become fitting temples for the Lord. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.